Magandang araw pong muli sa bawat isa. Ito po si Pastor Judah Jim Cantoria ng National Council of Christian Community Churches. Narito po tayo sa T40 Training Network. Month number 5 na po tayo. Salamat sa Lord sa pagkakataon na tayo ay muling magti-training. Timeline po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. At dito po sa timeline to make disciples and multiply churches, month number 5. Month number 1, we began to share the gospel using prayer care share and our testimony. Month number 2, we continued to share the gospel and began to look for person of peace. Month number 3, we continued to share the gospel and look for person of peace. When we found the person of peace, they gathered a group for us and we start our outreach Bible studies. And then month number 4, we continued to lead OBSS and look for more person of peace. Hindi tayo tumigil, tuloy-tuloy. And then number 5, itong focus natin ngayon, we will conclude OBSS on salvation in the first OBS that we open. And we will cover the urgent discipleship topics in this OBSS. So at the same time, we will continue to look for person of peace and start new OBSS. The best source of new POPs or person of peace will be the new believers in our OBSS. So future months, you can also see our areas of focus in the coming months on the months with the lightest shade. Church Planters Parable, the parable of the feast. So this time po, mag-groupings ulit tayo. Form groups of 3 from different churches. So pangunahan po ulit tayo dito ng ating facilitator para i-discuss ang parable of the feast. This time po, this is exciting kasi we will learn from one another. So, we will discuss things at yun po mga karanasan po natin sa ating implementation. Huwag po natin ipagkait na ibahagi ito sa iba at nang tayo po ay matuto sa isa't isa. Again, our facilitator will guide us, will lead us para po sa discussion ng ating learning from one another. Kumusta po ang inyong personal implementation? I hope bawat isa ay tuloy-tuloy sa ating pag-i-implement. This time, magkakaroon po tayo ng follow-up sa ating personal implementation. Pangunahan po ulit tayo dito ng ating facilitator. Sa pagkakataon pong ito, titingnan natin ang ating local church progress. So magpa-follow up po tayo. Again, ang ating facilitator ang gagawa po nito sa atin para
malaman po natin kung ano at kumusta ang update ng ating local church. So with regards to our disciple making and church planting. Make disciples. Ito po pa rin ang ating focus dito sa ating training. At hopefully, kabisado na po natin yung definition ng making disciple. Pero uulitin po natin uli yan at pwede nyo po kung sabayan sa pagbasa ko po nito o pagre-recite ko po nito. So to make disciples, we must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. Sana po ay kabisado na po natin to. Pero atin po itong titignan isa-isa at pangungunahan po tayo again ng ating facilitator para himayin po itong definition natin ng make disciples. Okay, next steps in making disciples. Meron po tayong mga karagdagang OBS guides. To make further progress today, you will receive 4 more OBS guide. This will be a big help to your new believers as they continue to learn to obey Jesus. Ready po yan. Meron tayong video, meron tayong hard copy ng ating pong 4 na bagong OBS guide. Available po yan para sa inyo. So sa pagkakataon po ito, nasa prayer time na po tayo. Let's continue to pray at pipili po tayo ng isang lay leader dyan sa inyong grupo para po tayo ay pangunahan sa ating pananalangin. So ipaubaya po natin ito sa ating facilitator. 2 strategies for church planting. Last month, nakita nating merong 2 locations para mag-plant ng church. Strategy number 1, tao. Kahit saan kung merong relationship na. So, diniscuss po natin yan last time. At yan po ay available na. Marami po tayong mga contacts. Marami na po tayong mga taong kilala na meron na tayong relationship with them. Pwede po natin gamitin yan. Strategy number 2 ay yung lugar, yung target barangay. So, relationship pa rin ang talagang kailangan natin. Sa parehong locations, nakadepende tayo sa malakas na relationship para mag-plant ng mga churches. So, kahit po sa ating mga past church planting experience, mga kapatid, talagang ang development ng ang pagdi-develop po ng relationship, yan ang pinaka-the best na paraan para makapag-plant ng church. So, lahat nakapokus po sa pagbibuild ng strong relationship. So, in forming new churches,
hayaan nyo po na i-discuss sa atin ng facilitator ang discussion with our group. So, ibigay po natin ang pagkakataon sa ating facilitator. Bible Study Guides. Pumapasok na po tayo dun sa urgent discipleship matapos nating i-discuss yung salvation. So, continue to sit with your churchmates. Tuloy-tuloy lang po tayo na kasama yung ating mga churchmates. Jesus has commanded us to make disciples, teaching them to obey everything He has commanded. After our contacts gain assurance of salvation, they will have a long way to go as disciples. Disciples of Jesus. What can we do next to help them? What should we teach them next? What materials are available? Tingnan po natin. Start with OBS para magkaroon tayo ng assurance of salvation. Jesus commands us to make disciples. One of the first steps in making disciples from unbelievers is doing evangelism and leading people to an assurance of salvation. We have done this through the following OBSs. Diniscuss na po natin yan at available yung ating pong mga materials. Number 1, yung babaeng pinatawad, ang makipot na pintuan, the undeserving thief, at yung pong pang-apat, alibughang anak. Tinapos natin ang mga ito sa phase 1 ng ating T40 training. So, pasok po tayo doon sa teaching them to obey. Kahit may assurance of salvation na ang ating mga bagong mananampalataya, hindi pa tayo tapos in fulfilling the Great Commission. Jesus commanded us that we are to teach them to obey everything that I commanded you. Ayun po yun daw sa Matthew 28 verse 19. Eventually, we will teach our new believers to obey the whole counsel of God. Yung po sinasabi doon sa Acts 20 verse 27. So, urgent discipleship. To begin, there are urgent steps of obedience that our new believers must take. The first steps that we will guide them to obey are: be baptized, repent, endure persecution, pray, share their testimony, share the gospel, identify who to share with, commune with the Holy Spirit, stand in Christ, endure trials, and crucify self. So we will begin to cover these steps of obedience today as we start phase 2. Ito na po yung urgent discipleship. As our new believers take these steps of obedience, we will see them make great progress as become disciples. So, medyo tumataas na po yung antas na ituturo natin sa mga bagong mananampalataya. Again, steps of obedience. I-discuss po natin yan at pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Immediate baptism. Isa po ito sa napakahalaga para ma-fulfill natin yung Great Commission at isa po ito sa ituturo po natin. One very powerful practice God has given us to build His church is baptism. As we follow His instructions, we can expect great results. If we neglect this teaching on baptism, we can expect far less results. So what does God teach about baptism? Tingnan po natin kung ano ang ituturo sa atin dito ng Panginoon. Pangungunahan po tayo ng ating facilitator to do that.
We have seen that the Bible clearly teaches that we should immediately baptize our new believers. How can we prepare our new believers for baptism? Meron po tayong lesson about water baptism. Ito po yung lesson number 5. So, ibibigay ko po sa inyo yung actual na video ng lesson number 5 at sundan po natin and let the Lord use this lesson para maging pagpapala ito sa ating mga bagong mananampalataya at maging handa po sila para personally mag-decide po sila na magpabaptize. So, tingnan po natin and let's participate dito sa OBS materials number 5, water baptism. Magandang araw pong muli sa bawat sa atin. Salamat sa Diyos. Nasa lesson number 5 na po tayo. Kapahayagan ng pagsunod. So, tayo po muna ay dadako sa pag-aawitan. So, pangungunahan po tayo ng ating OBS facilitator para sa masayang pag-aawitan natin. Papuri natin sa Panginoon. Salamat po sa masayang pag-aawitan ng pagpupuri sa Panginoon. This time po, ating pong basahin ng sabay-sabay, minsan pa ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabay-sabay po nating basahin po ito. Kung ready na po kayo, basahin po natin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Puri ng Panginoon. Bisa pa po nating ulitin para mas maging malinaw sa atin ang talatang ito. Efeso 2, 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Purihin ang Panginoon. So, gusto ko po kayong i-follow up kung ano na po ang, kumusta po ang nangyari sa inyo sa nakalipas na isang linggo. Pangungunahan po tayo ng ating facilitator para makuha po natin at ma-share po ninyo ang mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pong paghahayag ng salita ng Panginoon, paghahayag ng kwento na ating pong natutunan last week. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong mga karanasan itong nakalipas na isang linggo. Sa ating pong pagpapatuloy, ating pong tatalakayin ang ating aralin ngayong araw na ito. Sumampalataya na kayo kay Jesus. Ano na ngayon ang susunod na hakbang na ating gagawin? Bilang background po ng ating pag-aaral, ang Panginoong Hesus bago po umakyat sa langit, ibinili niya sa kanyang mga alagad ang isang napakahalagang bagay. Ano ang bilin nito ng Panginoon? Titingnan po natin. Ang alagad ay isang taong sumusunod kay Jesus. Sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, babasahin ko po sa inyo ang talatang ito. Lumapit si Jesus at sinabi, "Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko." Ulitin ko po, lumapit si Jesus at sinabi, "Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila, turuan ninyo silang sumunod
sa lahat ng iniutos ko sa inyo. This time po, ipapaubaya po natin sa facilitator ang discussion once again at sasagutin po natin ang dalawang tanong na ipa-flash po natin sa ating screen. Salamat po sa inyong pakikisa sa ating discussion with our facilitator. This time po, ating pong pag-aaralan ang mga maling inaakala tungkol sa baptism o sa pagbabautismo. Ang ating pong facilitator ay pangungunahan po tayo. Meron tayong mahalagang bagay na kailangan pong pag-usapan tungkol sa baptism. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pong talakayan patungkol sa mga maling inaakala natin patungkol sa baptism. Ngayon po, pag-usapan natin ang kwento tungkol sa requirement to be baptized. Ayon po yan dun sa Gawa 8:36 hanggang 38. Pero bago po yun, pag-aralan po muna natin ang background information ng ating pong aralin ngayon. Ito po ay patungkol sa eunuko, isang lalaking kinapon. Kaugalian ito ng ilan noong panahon ni Jesus, yung mga circumcised. So ito po ay patungkol sa eunuko. Samantalang naglalakbay sila, naparaan sila sa isang lugar na mayroong tubig at sinabi ng eunuko, "Hayon ng tubig, bakit hindi pa ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe, "Maaari kang bautismuhan kung buong puso kang nananampalataya. Nananampalataya akong si Jesucristo ang anak ng Diyos," tugon ng eunuko. Kaya bumaba ang eunuko, lumusong sila sa tubig at siya'y binautismuhan. Samantalang naglalakbay sila, naparaan sila sa isang lugar na mayroong tubig at sinabi ng eunuko, "Hayon ng tubig, bakit hindi pa ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe, "Maaari kang bautismuhan kung buong puso kang nananampalataya. Nananampalataya akong si Jesucristo ang anak ng Diyos," tugon ng eunuko. Kaya bumaba ang eunuko, lumusong sila sa tubig at siya'y binautismuhan.
Samantalang naglalakbay sila, naparaan sila sa isang lugar na mayroong tubig at sinabi ng eunuko, "Hayon ng tubig, bakit hindi pa ako bautismuhan?" Sumagot si Felipe, "Maaari kang bautismuhan kung buong puso kang nananampalataya. Nananampalataya akong si Jesucristo ang anak ng Diyos," tugon ng eunuko. Kaya bumaba ang eunuko, lumusong sila sa tubig at siya'y binautismuhan. Pero pa akong tanong, ano ang requirement bago magpabautismo ayon doon sa ating pinag-aralan? Pwede niyo po bang banggitin yan sa pangunguna ng ating facilitator? Nais ko pong linawin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang, hinding-hindi dahil sa pagpapabautismo. Malinaw po yan ay sa salita ng Panginoon. Patuloy pong pangungunahan tayo ng facilitator para sa paglilid ng discussion. Ano po? Isa pang tanong ang gusto ko pong bigyan ng diin ngayon. Makakarating ba ang tao sa langit dahil sa pagpapabautismo? Pwede niyo po bang ipaliwanag ito sa pangunguna po ng ating facilitator? Salamat po muli sa inyong pagpapaliwanag ng tungkol sa pagpunta sa langit kung kailangan ba talaga ang pagpapabautismo. Thank you. Sa ngayon, gusto ko pong bigyan ng diin, ang pagpabautismo ay simbolo na patay na ang ating dating pagkatao. Basahin po natin ang Romans 6:3 hanggang 11. Sabi po dito sa Romans 6:3-11, "Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus." Sa makatuwid, kapag nilubog tayo sa tubig, ito ay simbolo na patay na tayo sa ating pagkatao. So, meron po ulit akong tanong at pangungunahan tayo uli ng ating facilitator para pag-usapan po ito, ipaliwanag po ito. Ang tanong po ay, ano ang sinisimbolo ng paglubog sa tubig sa pagpapabautismo ayon doon sa ating talatang binasa? Salamat po sa inyong masayang discussion. Sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong linawin na ang pagpapabautismo ay simbolo rin ng ating bagong buhay kay Kristo. Roma 6:4 hanggang 11. Basahin po natin. Kung paanong binuhay muli si Kristo, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ulitin ko po para mas malinaw. Kung paanong binuhay muli si Kristo, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay sapagkat tayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Again, our facilitator will lead us to the discussion. Ang tanong po, ano ang sinisimbolo ng pag-ahon sa tubig sa pagpapabautismo? Pag-usapan po natin muli ito
at pangungunahan tayo ng ating facilitator. Salamat po ulit sa inyong mga paliwanag at sa inyong pakikidiscuss. Ngayon, ating pong talakayin ang mahalagang bagay tungkol sa pagpapabautismo. Merong ilang mga mahalagang bagay tayong dapat na malaman. Number 1, ilulubog sa tubig ang babautismuhan. Yan. Immersion, ika nga. Number 2, iniutos ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya na dapat magpabautismo. So matapos tayong tumanggap sa Panginoon, bilang tagasunod ni Kristo, kapahayagan na tayo tagasunod niya, napakahalaga po ng pagpapabautismo. Pangatlo po, ang pagpapabautismo ay kapahayagan ng ating pananampalataya. Ating pong pinapaalam sa lahat ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, ang ating pong facilitator again, ang maglilid ng discussion. Narito po ang tanong na inyo pong tatalakayin ulit dyan sa inyong grupo. Ano-ano ang natutunan mo tungkol sa pagpapabautismo? I-share nyo po sa inyo sa grupo ang inyo pong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Salamat po sa inyong paghahayag ng inyong po mga natutunan sa ating discussion. Ngayon po, idadako naman tayo sa action plan para magpabautismo. Siguro napakahalaga ng mga tanong. Ito po ay pangungunahan ulit ng facilitator para ma-facilitate po ito. Unang tanong, magpapabautismo po ba kayo? Saan natin ito gagawin? At kailan natin ito gagawin? So, i-discuss nyo po yan with our facilitator. Pag tayo po ay nagpapabautismo, ito ay napakagandang pagkakataong magbahagi sa mga pamilya natin at kaibigan natin. Ibabahagi natin sa kanila kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay at bilang kapahayagan ng ating pananampalataya sa Panginoon, ginagawa po natin ang pagpapabautismo. So gawin po natin ito. So pwede po natin i-share sa kanila, parang ganito, ibabahagi sa kanila, pare, uma-attend na ako sa Bible study. Ang ganda. Nakakatiyak na ako na napatawad na ang lahat ng kasalanan ko dahil sumampalataya ko sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, bilang tagasunod, bilang pagsunod sa Kanya, magpapabautismo na ako. Yan kasi ang inuutos ng Panginoon. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay susunod sa Kanyang utos. At isa po sa utos ay ang magpabautismo. Okay, so yan po ang isang example. So as leader, atin po itong ipapakita, i-demonstrate. So ang ating pong facilitator, i-demo nyo po ito dyan sa inyong tinuturuan kung paano tayo mag-share sa ating mga kamag-anak at kaibigan. This time po, ating pong alamin ano ang mga pangalan ng dalawang tao o sino-sino yung mga yon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon na pwede nating bahaginan this week. So, isulat nyo po ang pangalan ng dalawang tao yon at i-share nyo po sa inyong dyan sa inyong grupo, of course, sa pangunguna pa rin ng ating facilitator.
Okay, salamat po na naisulat nyo na at na-identify nyo na yung dalawang tao pwede nyong bahaginan ng salita ng Panginoon. Paano po natin gagawin yung pagbabahagi sa kanila? Ang pinaka-the best po ay mag-practice tayo kung paano natin isi-share sa kanila ang salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagpapractice. I hope ay expert na po kayo at kayang-kaya nyo nang ibahagi ang salita ng Panginoon sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Next week po, magre-report tayo at kung kumustahin natin ang progress natin sa ating mga binahaginan. I hope by next week meron tayong magagandang kwento na i-share natin sa ating grupo para tayong lahat ay may encourage at lalo pang magpatuloy tayo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. So, ipapanalangin natin ngayon ang babahaginan po natin ng salita ng Panginoon at na-identify na po natin sila. So, tayo po muna ay sumandaling yumuko, ipapanalangin po natin sila. Let's pray. Bisan pa, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin matapos kaming matuto sa iyong mga salita, matapos po kaming sumunod sa iyo, sumampalataya sa iyo, naranasan namin ang iyong kaligtasan, naranasan po namin ang iyong pag-ibig at kahabagan. Hayaan niyo po na maibahagi po namin to sa iba, ang aming mga natutunan at ang pagpapalang kaligtasan. Idinadalangin po namin yung mga babahaginan po namin na ihanda mo po ang kanilang mga puso upang sa paghayag namin ng salita sa kanila, nakabukas po ito at tatanggapin ka din po nila sa kanilang mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So umaasa po tayo na yung ating mga pinag-pray ay magiging open at malayan nyo pong maihahayag ang salita ng Diyos sa kanila. So, inaasahan po natin na pwede tayong magkaroon ng mga bagong grupo na babahaginan natin ng salita ng Panginoon. So, kasama ng ating mga kaibigan, yung kanilang mga pamilya, pwede po nating targetin sila at kung may pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na magkaroon ng mga bago at bagong mga grupo, let's do it. Pwede nating ituro sa kanila yung lesson 1, kung ito'y bagong grupo na naman as God leads us sa paghahayag ng salita ng Panginoon. So, sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, mananalangin na po tayo ng panalangin para sa ating mga pangangailangan. Alam ko po na kayo din ay mayroong mga personal na pangangailangan. So, hihilingin po natin sa ating facilitator na kunin ang inyong mga prayer request. At this time, idudulog natin ito sa Panginoon sa pangunguna po ng ating facilitator. So, let's share our prayer request this time. Purihin ang Diyos sa pagkakataon na tayo ay nakadulog sa paanan ng Panginoon sa pamagitan po ng ating facilitator. Ang inyo po makahilingan ay naniniwala po ko na nakaabot po ito sa trono ng biyaya ng Panginoon at umasa po tayo sa kanyang pagtugon sa atin. Purihin po ang Diyos. Pagtatapos na po tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid, at this time, tayo po ay mag-i-end sa isang panalangin na nawa patuloy tayong gamitin ng Panginoon na hindi lamang natin sarilinin yung ating natutunan, kundi maibahagi natin to sa iba din. So let's pray na gamitin tayo ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa aming pag-aaral. Purihin ka na marami po kaming natututunan, binabago mo po ang aming buhay. Ang salita niyo ay buhay at powerful, O God, to change us. Lord, inihiling din po namin na patuloy mo po kaming bigyan ng matinding burden para maabot namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo at maranasan din po nila ang kaligtasan. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maihayag ang mga salita mo, Ama, at mabigyan ng karangalan ang pangalan mo. Sambahin ka, O Diyos, sa iyo po namin binibigay ang pasasalamat at papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Wow! Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Natapos po tayo sa ating lesson number 5 and looking forward next week po para sa ating lesson number 6. So, inaasahan ko po na muli po tayong magkikita-kita sa susunod na linggo at patuloy na merong bukas na puso na nakahandang tanggapin ang anumang kapahayagan ng Panginoon through this series nating pinag-aaralan dito sa T40 lesson. So, salamat po sa Diyos sa inyong pakikiisa at kalaki po nito ang aking panalangin na ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumainyo at sa inyong sambahayan. God bless you po. Baptism Action Plan. We have seen that the Word of God clearly teaches that when someone trusts Christ, they should be baptized immediately. We have also seen that there are many benefits we will enjoy as we follow this teaching. How do we get ready to actually do this? So, how to prepare new believers to be baptized? Yan po ang isang tanong na nais po nating sagutin. Una, teach the 4 OBSs on salvation. Meron tayong 4 na OBS lesson about salvation. Pandaanan po natin sa kanila ito. Number two, group members trust Christ. Through the OBSs, most group members will trust Christ. As they do, they become candidates for baptism. And number 3, read Matthew 20:18-20 to the new believers. When someone gains assurance of their salvation, basahin po natin yung Matthew 28:18 sa kanila to 20. Point out to them that Jesus commands His followers to be baptized. We follow in baptism as a step of obedience to Jesus. So, bibigyan po natin ng diin sa kanila ito. Number 4, baptize. For those who are ready, after this very brief teaching, baptize them as soon as possible. Don't wait for those who are not yet baptized. Agad-agad, kung meron ng ready, i-baptize na po natin kaagad. Number 5, teach the full baptism lesson. For those who are not yet baptized, we have a full lesson on baptism. This is lesson number 5. Teach this to them. You can also teach this lesson even to those who have already been baptized. This will give them a clearer understanding kung ano po yung iniuutos sa atin ng Panginoon about water baptism. So number 6, those who were not ready to be baptized after OBSs only will probably be ready to be baptized now after this full lesson. So baptize them as soon as possible. Ang isa pang tanong, who will do the baptizing? Number 1, priest only. Priests are those who have direct access to God and have the privilege of serving Him. Only priests have the right to baptize. Who are priests? Sabi po doon sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Sa Revelation 5:10, you have made them to be a kingdom and priest to our God. Isa pa pong verse, Revelation chapter 1, verse 5 and 6. Jesus Christ, who loves us and released us from our sin, has made us to be a kingdom priest. Amen. So, tayo po ay tinawag na saserdote. So, pwede po tayong mag-baptize. So, sino-sino yung pwede mag-baptize? Parents. Believing parents could baptize their children. The one who invited. Whoever leads someone to Christ or invited the one being baptized to the Bible study could also do the baptizing. So, kung ikaw yung nilid o ginamit ni Lord para
i-invite yung tao yun na tumanggap sa amin, pwede mo siyang i-baptize. Pwede din po yung team. If the above is not possible, the church planting team can baptize. And then again, letter D, follow policies. Some churches and denominations have extra biblical requirements regarding who has the right to baptize. If your organization requires that baptism be done only by ordained minister or pastors, always follow the policies of your denomination. Wala tayong pag-uusapan. Yan ay negotiables na tinatawag. And then next, lay people can lead or can assist the pastor. If lay leaders or lay people are not allowed to baptize in your denomination, at least involve them in assisting as much as possible. I-assist niyo po yung ordained minister para meron siyang part doon sa baptism. Next po ay resist the super pastor syndrome. Super pastor syndrome, yung pastor baptizing, super pastor. Yung ginagawa niya lahat. People want to look at as a super pastor. Resist. Baptism is a great opportunity to empower others for the ministry. Make the most of this opportunity. So, bigyan natin ng chance yung iba na magamit ng Panginoon. So, we need to empower lay people. The more we can empower lay people, the more churches will be planted. Isang napakagandang paraan para mag-empower ng lay people ay turuan silang mag-baptize. Marami na po akong naturuan na ganyan. So, where to baptize? Yun ang susunod na tanong. There are many places we can baptize. If you buy an inflatable swimming pool, you will always be ready for immediate baptism. Wala pang entrance fee, kagaya ng mga resorts. Pero sa mga resorts, meron pong free na paggamit ng pool for water baptism. Nakagamit na po ako. Pag daw 30 minutes lang, walang bayad. Kahit gaano kadami ang babautismoan, basta gawin mo sa loob ng 30 minutes. So, meron din po ako na-baptize, nagyayelo sa labas, sa Canada. Gusto na magpabaptize, kaya ginawa po namin sa jacuzzi, sa loob ng kanilang master bedroom. Pwede rin gawin ang baptism doon. Anywhere, maging creative lang po tayo. Yung iba, ginagamit drum na may tubig para gawin ang baptism. So, baptism na matipid. Sikapin na matipid ang baptism celebration. Kung ganoon, you can practice immediate baptism without financial hindrances. Nakakalamang po dito yung mga lugar na malapit sa dagat kasi anytime pwedeng mag-baptize doon sa tubig, sa dagat. Katulad po nung ako'y nasa Polillo, nag-revival nung gabi, kinabukasan, nag-fishing ako. Maya-maya, may mga lumapit sa aking kabataan. Sabi niya, Pastor, gusto na po namin magpa-water baptize. Kaya isinantabi ko muna yung aking bingwit at tinawag ko yung mga church members na available naman, doon lang. Nagkaroon po kami ng immediate baptism. So, binautismoan ko po yung 3 kabataan doon mismo sa harapan ng church dahil po yun ay beach naman yung harapan ng simbahan. So, matipid po yun, walang bayad. So, be creative enough to do that. So, for best results sa ating action plan, make a baptism action plan para sa bawat OBS. Mahirap mag-coordinate kung gagawin ng isang action plan para sa buong church, para sa lahat ng OBS. Kung ganoon, nakakapigil ito sa immediate baptism. So, kung meron po kayong pagkakataon ngayon, o bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magplano po ng inyong action plan, magsulat, pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator to do that.
components to multiply. Ito po ay review po natin para mag-multiply tayo ng OBS. Our new believers have many family members and friends who don't yet know anything about salvation through Jesus. God can greatly use our new believers to share with them and to start new OBSs with them. Yung 7 components po ng OBSs are designed to inspire and guide them to do this. So, meron po tayong 7 very effective components para mag-multiply tayo ng OBS leaders. So, gusto ko pong banggitin ito, yung special components. Naka-underline po yan. Merong 4 na unique components ang T40 lessons para po mag-multiply. So, tingnan po natin. 4 of these components, the ones that are underlined, are specially designed so that the new believers in your group will be moved to start and lead their own OBSs. So yung una po, yung awitan. Pangalawa, follow-up. Yan po yung may underline, yung unique component. And then number 3, new lesson. Number 4, hamon para magbahagi. So naka-underline po yan. And then number 5, taong babahaginan. Naka-underline din siya, and then practice para manguna sa sariling grupo. And then number 7, yung pananalangin. So yung 4 po yun, follow-up, habol para magbahagi, taong babahaginan, saka practice para manguna sa sariling grupo. Yan po yung unique components ng T40 lesson. So this time, pangungunahan po tayo ng ating facilitator to discuss further itong mga special components na ito. Praise the Lord! If your group is multiplying, yun po yung desire natin, ang tayo po ay dumami. And your new believers have started their own OBSs. Ito po yung perfect. Ito yung gusto nating abutin. Yung mga bagong mananampalataya ay magkaroon ng sarili nilang OBSs. If there are no new groups yet, don't give up. Okay lang po yun. Don't give up. Don't be discouraged. Keep on encouraging your new believers to start their own groups para makapag-start sila ng sarili nilang grupo ng OBS. Some people take longer and need more encouragement than others to get started. So, iba-iba po yun, kaya huwag po tayong maiinip. So, tiyaga-tiyaga lang, tuloy-tuloy lang po ang encouragement. Noon, sino po yung mga best candidates? What are the names of some of the new believers in your group who have not yet started their own OBS but are good candidate to start soon? Pwede niyo po ba itong i-share doon sa inyong grupo? OBSs led by brand new believers. Yan ang ating desire, magkaroon ng mga bagong mananampalataya na nakahandang magturo ng sariling OBS. At our last training, we learned that brand new believers have a very high potential to start many new OBS with their family and friends. Yan po talaga yung mayamang source ng pwedeng pagsimula ng OBS. Ito po yung steps as a review for new believers to lead their own OBSs. Number 1, the new believers attend the OBS led by a church member. Ito po yung simula. Attend sila sa Bible study na ang nangunguna ay galing sa church, sa local church. Then after that, the new believer share the story with family and friends. Kung ano yung natutunan niya doon na kwento, isi-share niya sa kanilang family and friends. So number 3,
the new believers invite their families and friends to read and discuss the Bible together. So nagsisimula na siya na manguna dito. Then number 4, the new believers start and lead the new group attended by their family and friends. This time, isa na siyang facilitator. So ito yung steps natin para ang isang bagong mananampalataya ay maging OBS leader agad-agad. This time, baka po merong nakaranas na po dito sa inyo. Meron kayong bagong mananampalataya na nagli-lead na po ng OBS. Pwede po ba nating i-share yan sa grupo? Paunahan tayo ng facilitator para makarinig tayo ng mga kwento patungkol po dito. Muli ko po babasahin ang 2 Timothy 2:1 and 2. Sabi po dito, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me, entrust this to faithful men who will be able to teach others also." Ito po ang biblical basis po natin ng pagdi-disciple at pagbibigay ng opportunity to mobilize and encourage new believers to lead their own groups. So, nasa action plan na po tayo. Who else in your OBSs are excellent candidates to also start their own new groups? Pwede niyo po bang i-share kung sino sa palagay po ninyo ang mga potential na candidates para magkaroon ng sariling grupo na pag-i-start ng Outreach Bible Study? Okay, next, Bible studies. You will receive the following P40 Bible Study Guides along with the corresponding tips. At kasama na rin po dyan yung ating lessons na naka-video. You can use it para po sa inyong mga OBS. Hayaan nyo po nabagitin ko yung lesson number 5 about baptism. We have already covered this lesson. Kaya sunod na po dyan ay yung lesson number 6, pagsisisi. This lesson will guide your new believers to repent of demonic involvements in their past, such as going to albularyos, using tawas, playing spirit of the coin, etc. Breaking with these involvements is crucial and will lead our new believers into freedom and victory. Kaya napakaganda po ng lesson number 6, pagsisisi. Then after po niyan ay yung lesson number 7, yung pag-uusig. Kasi talagang makakaranas sila ng panibagong hamon dahil sila po ay naging tagasunod na ng Panginoong Yesus. As our new believers share the stories, many who hear will respond favorably. Others will persecute our new believers. Yan po ang totoo. We must prepare our new believers to expect persecution and stand strong para maging matagumpay po sila sa kanilang buhay espiritual. Then after po ng lesson 7, ating pong tatalakayin sa lesson 8 ang prayer o pananalangin. Our new believers now have a relationship with God. We must teach them to deepen this relationship through prayer. Napaka-importante po ng prayer at napakaganda ng ating lesson patungkol po dito. Okay, so this time, tayo po ay dadako muli sa discussion. Local Church Training Action Plan. Napakahalaga po nito at i-discuss po natin with our groups kasama po ng ating mga church mates. So again, pangungunahan po tayo ng ating facilitator para po gawin po ang discussion na ito. Make disciples. Let me read again ating definition po ng make disciples. To make disciples, you must lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church,
these new disciples will also share the gospel and make disciples. So isa po sa binibigyan ng diin po dito yung baptizing. So how is baptizing part of making disciples? Please discuss this. Pangunahan po tayo ng ating facilitator once again. Strategy to make disciples. Meron po tayong diagram na susundan po dito. Ang una, start with unbelievers. To make disciples, we start with unbelievers. And we identify our tupang naligaw, use prayer care share with them, share your life testimony with them, share the gospel, simple lang, Ephesians 2:8-9 with them. And then, hahanapin po natin yung person of peace. As we use these methods with unbelievers, the Lord leads us to the person of peace. At ang kasunod po niyan ay yung OBSS. Ang person of peace ay igagather niya ang group for us of their family and friends. We lead OBSS for them, starting with lesson number 1, ang babaeng pinatawad, and continuing on through our series. As we do this, we make disciples. So simple lang po ang ating gagawin. Ang una po natin tatargetin talaga ay unbelievers. Okay? So next step, following our strategy, what is your next step to make disciples? So i-share po natin uli ito sa ating churchmates. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Two months from now, we will learn how to form our new believers in our OBSS into new churches. Wow, exciting po ito. Itong pinaka-crucial, pinaka-exciting na bahagi ng ating pong implementation dito sa T40 training natin. This will be an exciting step as we continue to make disciples. So, ipapanalangin natin na magkaroon ng katuparan ang pag-change automatically yung OBS magiging isang ganap na church. Implementation Monitoring Guide, month number 5. So, ito pong monitoring guide ang magsisilbing gabay po natin para hindi tayo ma-defocus, ma-derail. So, hayaan po natin na ang facilitator muli ang manguna para alamin po ang ating update patungkol po sa ating pong implementation using our monitoring guide. Prayer time na po tayo. I-focus natin ang ating prayer for making disciples. And of course, huwag po din natin kakalimutan yung ating mga personal needs. So let's pray for one another this time. For our schedule, para ma-block po ninyo ang inyong calendar, month 6 and month 7 training, pakilagay nyo na po yung inyong date, time, and venue dyan sa dalawang susunod na buwang training po natin sa T40 Network. Purihin ng Panginoon, we're almost done with our training, pero bago po yan, let me share with you Romans 1 verse 5. Sabi dito, we have received grace to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. So, ang tinutukoy po ng talatang ito ay obedience sa Romans 1:5. We have received grace to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. As we make disciples, we teach them to obey all that God has commanded us. One way we teach them to obey is being baptized. Yun po isang paraan para mag-gauge natin yung kanilang pagsunod ay yung pagpapabautismo
sa tubig. Ano pa ang result ng obedience? Sabi doon, we have received grace to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Sabi doon, what will result as our new believers obey God? God is glorified. We obey for His name's sake. As we obey, and as we teach our new believers to obey, God receives all the glory. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, ng pagsunod at paghayo, ang nabibigyan po natin ng kapurihan at kaluwalhatian ay ang Panginoong Diyos. So, patuloy natin siyang papurihan at ibigay natin sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon. So, nag-end na po tayo sa ating month number 5 na training. At sa biyaya at tulong ng Panginoon, ating pong i-implement ang ating mga natutunan ngayon. At babalik tayo, God willing, next month for another training, month number 6. So, nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumagana sa bawat sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na sinamahan niyo po kami sa aming training. As we close, hinihiling po namin na manatili sa puso namin ang hamon ng iyong mga salita at sa aming pong pag-i-implement ng aming mga natutunan. Samahan po ninyo kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan at ang iyong Santong Espiritu nawa ang patuloy na magbibigay sa amin ng enablement, ng power at higit sa lahat, Panginoon, saan man po kami dumako, makita ang iyong kaluwalhatian sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Tunay na binibigay namin sa iyo lahat ng pasasalamat at papuri. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen and amen. Looking forward po tayo next month, expecting na marami pong bunga ang ipagkakalob sa atin ng Panginoon as we implement what we have learned today. At ang dalangin ko sa Panginoon, nawa kasihan ng Banal na Espiritu ang inyong implementation at mamunga po kayo ng masagana. The Lord bless us all.